Sa kabila ng pangakong makakatipid ng bilyong-bilyong dolyar ang tinatawag na Operasyon Doge, ay mabilis na nagbuwag ng 11 federal agencies, nagpasok ng 8,500 kontrata at nagtanggal ng libo-libong trabaho sa loob ng 100 araw. Halos 233,000 federal employees ang nawalan ng trabaho, kabilang 112,000 na nag-resign at 121,000 na sapilitang tinanggal ayon sa mga ulat. Bumaba ang pondo para sa foreign aid, edukasyon at volunteer programs. Sa Department of Education pa lang, 1,300 ang tinanggal, kung saan 10 bilyong dolyar ang natipid, pinakamalaki sa loob ng 15 taon. Ngunit taliwas sa layunin ng proyekto, 160 bilyong dolyar pa lamang ang nalilikom mula sa target na 2 trilyong dolyar. Samantala, tumaas pa ang kabuuang gastusin ng gobyerno ng 6.3% o 156 na bilyong dolyar sa unang 4 na buwan ng taon. Pinakamalaking bahagi ng gastos ang militar at pambansang programa, habang tuloy ang pagbawas sa foreign aid at edukasyon. Ayon sa Penn Wharton budget model, mas malaki pa rin ang paggasta ngayong taon kaysa sa nakaraan sa kabila ng mga tapyas. Pinangunahan ni Elon Musk ang proyekto, kasabay ng kanyang pagiging CEO ng Tesla at SpaceX. Nakipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng gabinete at halos walang oversight sa pagpapatupad ng mga hakbang. Isa sa mga unang isinara ay ang US Agency for International Development na nagtanggal ng 10,000 empleyado at nagpahinto sa maraming international programs. Bunsod dito, naharap si Musk sa mga kaso. Pinuna ng Kongreso ang mga epekto ng proyekto at bumaba ang kanyang approval rating na ngayon ay mas mababa pa kaysa kay Pangulong Trump ayon sa mga survey. Kamakailan, inanunsyo ni Musk na babawasan niya ang kanyang papel sa Doge upang muling ituon ang pansin sa Tesla. Giit niya, layunin ng proyekto ang labanan ng katiwalian, pero para sa mga kritiko, ito'y nagdudulot ng kaguluhan at humihina ang mga institusyon. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon.